Chapter 8, Finale. Kayo? Magkapanabay na tanong ng lahat. Oo, ginawa ko lamang yon para matapos na ang paghihirap na Esperanza. Sa tingin ko naman, nagmamahalan silang dalawa ni Manny. Pinadali ko lamang ang mga pangyayari. Inutusan ko si Ambo na mag-imbento ng kwento. Hindi ko alam kung anong sinabi niya. Basta ang sabi ko sa kanya, oras na nagawa niya ng paraan na mapadali ang pagbabalik ni Manny dito, ibibigay ko na ang money niya. Mama naman, pinasama yun naman ako niyan. Angal ni Don Pedro. Minsan, kinailangan maging masama ng tao bago maging mabuti. Ewan ni Don Pedro kung matatanggap man niya ang katwiran ng ina. Ngunit ano pa nga ba ang magagawa niya, kundi ang mapailing na lamang. Sinamantala naman ni Manny ang sitwasyon upang mahagkan si Esperanza. Ngunit nahuli siya ni Don Pedro. Hoy, paano mo ngayon magagawa ng paraang may saayos ang lahat? Mapapakasalan mo ba ang anak ko? Nagkatinginan na naman ang dalawa. Huwag mo akong daanin sa pagngingiti. Sumagot ka. Ang katunayan ho, bago ako bumiyahe papunta rito, inihanda ako ng divorce paper namin ng former wife ko. Kung binigyan niyo lamang ako ng pagkakataon kanina, yun sana ang sasabihin ko. Naniisi ka pa. Ano pa nga bang magagawa ko? Diyan na nga kayo at nang makapagpahinga na. Ani Don Pedro at nagpatiuna na sa labas. Nagkatawanan na lamang ang mga naiwan sa loob ng suite. Agad namang nilapitan ni Senyora Esperanza ang apo at niyakap. Magpalakas ka at nang makauwi ka na, pagdating mo magkakaroon tayo ng salo-salo. Salamat sa lahat, Lola. Aniya habang nangingilid ang luha. Hindi mo ako kailangan pasalamatan, apo. Ang makitang masaya ang buong pamilya ko at nagkakasundo ang nagpapaligaya sa akin. Sige, maiwan na muna namin kayo. Yumakap din si Juanita kay Esperanza at binalingan si Manny. Bahala ka na muna sa kanya, iho. Oo, mama. Pero ihahatid ko na muna kayo pa uwi. Huwag na, tinawagan ko na ang driver kanina at pinasunod ko rito. Mag-iingat na lamang ho kayo. Sige, magpahinga na kayong pareho. Pipihitin na lamang ni Juanita ang pinto nang tawagin siya ni Esperanza. Mama? Agad namang napalingon si Juanita. Bakit, iha? Pakisabi sa papa na mahal ko siya. Kahit mag-asawa man ako, hindi na mababago yon. Ngumiti si Esperanza. Alam niya iyon, iha. Pero paparatingin ko pa rin. And I love you too, mama. Nangilid ang luha ni Juanita at binalikan ng anak at niyakap. You will always be my daughter. I love you too, iha. Aniya at tinapik-tapik ang pisngi ng anak. Gusto ko lamang masabi sa iyo na nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta mo. You don't have to say it. I'm your mother at maasahan mo iyon sa lahat ng panahon. Alam kong masaya ka ngayon kaya masaya na rin ako para sa iyo. Naramdaman ni Juanita ang tapik ni Manny sa balikat niya. Binalingan niya ng tingin ang lalaki at pagdaki niyakap. Matutupad pa rin pala ang inahangad ko. I can't wait to see my grandchild. Sana kasing gwapo mo kapag lalaki. At kasing ganda niyo, mama, kapag babae. Ani Manny. Kasing ganda ni Esperanza. Pagtatama niya. Whatever, magkamukha naman kayo. Nagkatawanan lamang sila habang nagpapahid ng luha ang dalawang babae. Ilang sandali pa, lumabas na rin ang silid si Juanita. Kinabukasan, lamang naman ay pinayagan na ng doktor si Esperanza na lumabas ng ospital. Katakot-takot ang bilin sa kanya na mag-iingat at wag laging mag-iisip. Tumango siya ngunit ngayon, alam niyang magiging maayos na ang lahat. Titiyakin niya ang dahilan ng susunod na balik niya roon ay para sa prenatal check-up na lamang. Pagdating nila sa bahay ay natupad nga ang pangako ni Senyora Estelita na salo-salo. Noon nila pinag-usapan ang tungkol sa kasal. Nanatiling tahimik si Don Pedro ngunit wala sa mukha niya ang pagtutol. 2 weeks later ay idinaos ang isang engranding kasal sa bayan nila. Lalong tumibay ang paniniwala ni Esperanza na siya lamang ang mahal ni Manny. Nang dumating si Danica na inimbitahan pala ni Manny.
Nakaumbok na ang tiyan ng dating asawa ni Manny. Kasabay nito ang bago nitong asawa. Congratulations, my dear friend. At last, you've got what you really wanted. Thanks. Ani Manny at sandaling niyakap ang kaibigan. Binalingan naman ni Danica si Esperanza. Rest assured that you're the only one. Take that from a good friend. Best wishes. Lalong napuno ang saya sa dibdib ni Esperanza at napayakap din kay Danica. You're my husband's best friend and so am I. You're right. Nakangiting sabi ni Danica at binigyan diin at daan ng iba pang bumabati. Samantala, sa isang bahagi ng simbahan nakatayo si Don Pedro at pinagmamansan lamang niyang kasayahang nagaganap. Gustong mangilid ng luha niya. Parang kailan nga lang naman. Ingat na ingat siya sa unikaihan niya. Ilang maliligaw nga ba ni Esperanza ang nakatikim ng kapido sa puwan niya. Sa pagkakataong ito ay naghalo-halo ang emosyon niya. Ngunit dahil alam niyang masayang-masayang anak, masaya na rin siya. He knew that Manny would make a good family man. Nakita niya tuloy ang sarili nung kinakasal sila ni Juanita. Noon siya nagsimulang nangarap na sana magkaroon agad sila ng anak na lalaki. Na magsilang si Juanita ng anak na babae. Medyo disappointed siya. Ngunit na makita niya ang kamukhang kamukha ito ni Juanita. Natuwa na rin siya at naging overprotective. Hindi naman siya binigo ni Juanita sa pangalawang anak nila. He was so close to his father, Senyor Ambo, when he was still alive. Kaya niya sinunod ang pangalan ng bunso niya sa ama. Nang mamatay si Senyor Ambo 3 years ago, saka lamang niya nasasaway ang bunso niya. Na-spoiled ito ng gusto ng kanyang ama, kaya sa Esperanza ang higit niyang pinagtuunan ng pansin. Bahagya pa siya nagulat nang makaramdam siya ng pagtapik sa balikat. Nang lingon niya si Juanita lamang pala at nakangiti sa kanya. May edad na rin ito ngunit bakas pa rin ang kagandahan. Sinuklian niya ng ngiti ang asawa. Mukhang ang lalim yata ng iniisip mo. Kakaunti na lamang ang mga bumabati, hindi mo ba babatiin ang anak mo? Ani Juanita. Iniintay ko lamang talagang maubos. Tayo na. Yaya ni Don Pedro sa asawa. Nakangiting ikinawit ni Juanita ang kamay niya sa braso ni Don Pedro at tumango. Nang makita ni Manny na papalapit sila Don Pedro ay agad niyang ikinalabit si Esperanza. Hangad ko ang kalikayahan mo, iha. Maraming salamat, Papa. Ani Esperanza at niyakap ang ama. Walang sinabi si Don Pedro kay Manny ngunit binukas niya ang mga braso. Masayang niyakap ni Manny si Don Pedro. I will take good care for her. That's a vow, Papa. Tumango lamang si Don Pedro at tinapik ang balikat ni Manny bago kinalasan. Pinili na ng mag-asawa ang manirahan na lamang sa asyenda. Ang construction firm ni Manny ipinamahala na lamang niya sa isang pinagkakatiwalaan. Iniwan niyang matayog na building na dati niya pinagtatrabahuan, kapalit ang buhay sa asyenda. Buhay na payak, ngunit may kakaibang fulfillment at saya para sa kanya. Sa piling ng kanyang pamilya. Hindi man nagpakita ng pagkagiliw kay Manny si Don Pedro. Dama naman niya na tanggap na siya nito bilang kapamilya. Ngayon, kasama niya to sa mga gawain sa asyenda. Kapag may bakanting oras naman, pinagpapatuloy ni Manny ang pagbuo niya sa pangarap na kwento ng buhay. Lumipas pa ang mga buwan at kabuwanan na ni Esperanza. Tanghali noon at masayang binabasa ni Manny ang huling bahagi ng kanyang kwento. Nang makontento ay masaya niyang isinulat ang katagang, The End. Eksakto lamang na maisya-shutdown niya ang computer. Nakarinig naman siya ng pagkatok mula sa pinto. Bubukasan na lamang niya ito ngunit naunahan na siya ni Esperanza. Nakangiwi ang mukha nito at nakahawak sa tiyan. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong sa asawa. Han, I think the baby is coming. What? Nataranting niyang sabi. Hindi malaman ko anong unang gagawin. Bubuhati na lamang niya sa Esperanza nang sawayin siya nito. Kaya ko pa maglakad. Kunin mo mga gamit sa kwarto at pasabihan mo na sina mama. Okay. Agad niyang sagot.
Maupo ka muna, I'll be right back. Ilang sandali pa ang lumipas ay naisugod na nila sa ospital sa Esperanza. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga nakito sa normal na paraan. Higit sa lahat, dahil lalaki ang isinilang na sanggol. Kung walang paglagyan ng saya si Manny, ganon din si Don Pedro na hindi na itago ang emosyon. Bigla na lamang nitong inilabas ang kahon ng imported na tabako at ipinamigay. Napakingdad si Juanita sa kanyang ina at bumulong. Tingnan mo nga naman si Pedro, Mama. Alam niyo bang mamahalin ng tabakong iyan? At kaya niya hindi sinisindihan dahil nanghihinayang umano siya dahil collector's item na daw. Galing pa yan sa Espanya. Pasalubong sa kanya ng kumpare niya. Nagkaapo lang, bumigay na rin. Ganyan talaga ang buhay, naranasan ko rin yan at ngayon mararanasan niyo na rin. Ani Senyora Estelita. Ilang oras matapos manganak sa Esperanza ay itinabi na rin sa kanya ang bata. Nagkakagulo sa katuwaang masulyapan ng sanggol ng buong pamilya. Ngunit may napansin si Senyora Estelita sa sanggol. Napakagandang bata. Aniya habang kumukulot ang noo. Pero sa tingin ko ay hindi nagmana sa inyong mag-asawa. Napansin na iyon ni Manny ngunit hindi naman siya na-disappoint. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa bata. Pagkatapos ay sabay-sabay ding napaangat ang mga tingin patungo kay Don Pedro. Tinatago lamang ni Don Pedro ang saya niya. Sa isip-isip niya, naungusan din niya ang manugang. Kamukha niya ang sanggol. Kinindatan lamang ni Manny sa Esperanza na gumanti naman ng ngiti sa kanya. Alam nilang hindi naman manhid si Don Pedro para hindi mapuna iyon at alam nilang masaya ito. Ngunit bigla na lamang may kumatok. Binuksan iyon ni Juanita at tumuli ang isang hospital staff. Excuse me lang po, naka-assign ho ako sa registration office. Itatanong ko lang po kung anong gusto niyong ipangalan sa bata. Napatingin ang lahat sa mag-asawa. Ano nga bang ipapangalan niyo sa bata? Tanong ni Senyora Estelita. Bahala na ho si Manny, Lola. Napakamot si Manny at may iniisip niya siyang ipapangalan sa bata. Ngunit matapos siyang makita ang itsura nito ay nagbago ang isip niya. Pedro Fontana? Anya sa naglilista. Anong sinabi mo? Matigas sa tanong ni Don Pedro. Napalunok si Manny at nakaramdam ng pagkahiya. Dapat ay kinonsulta muna niya ang biyanan sa bagay na iyon. Ang akala niya kasi ay ikatutuwa nito ang gagawin niya. Gumuhit rin ng pag-aalala sa mukha ni Esperanza. Miss, sandali lang. Ani Juanita at hinila ang asawa. Nais lamang niya tong kausapin na huwag namang malagay sa kahiyan ng manugang. Ngunit nanatili sa pwesto si Don Pedro. Hindi ako papayag. Pedro, saway ni Juanita. Ano ka ba naman? Abay iba na panahon ngayon. Papangalanan niyo pa ng Pedro ang apo ko. Gusto niyo pang maggalit sa akin ng apo ko? Pete, yan ang gusto ko. Yan ang ilista mo. Mas moderno, hindi ba? Utos niya sa naglilista. Napangiti ang naglilista at para naman silang nangabunutan ng tinik. Napahalakak si Don Pedro at tinapik sa balikat si Manny. Salamat at binigyan mo ako ng gwapong apo. Sa katuwaan ni Manny, hindi niya nakontrol ang sarili na yakapin ng matanda. Salamat, Papa. Matapos ang oras ang dalaw, silang mag-asawa na lamang ang naiwan sa hospital suite at ang sanggol na mahimbing sa pagkakatulog sa tabi ni Esperanza. I'm sorry dahil hindi man lamang siya kumuha ng features natin, lalo na sa'yo. Ani Esperanza. Don't be sad. Cute naman siya at gwapo naman ang papa. Kanino man siya nagmana, alam nating pareho na anak natin siya at masayang masaya na ako. Really? Of course. Thank you. Kumunot ang noo ni Manny. For what? For being there all the time. Kahit sa napaka-imposibleng pagkakataon. You don't have to say that. We were meant for each other. And I will always be there for you when you needed me most. I love you. Ngumiti si Esperanza. I love you too.
at tinanggap ang halik ni Manny. The end. At dito na po nagtatapos ang pag-iibigan ni Manny at Esperanza. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.